Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 11:11, pagtalakay sa mga henyo ni Bahwang. Dumating si Linfang sa periphery ng Fortune City sa loob lamang ng isang buwan. Mayroong 4 na lungsod sa gitnang bahagi ng rehiyon at napapaligiran nila ang Fortune City. Ang bawat lungsod ay may sinaunang kasaysayan at ang bawat isa ay may kanya-kanyang emperador. Ang lalawigan ng Bahwang ay napakalawak. Alam ng mga tao mula sa Bahwang ang ilang dosenang mga emperador. Sa 4 na lungsod lamang na nakapalibot sa Fortune City, mayroon ng 4 na emperador. Ang hilagang bahagi ng lalawigan ng Bahwang ay maraming naninirahan, ngunit ang Tiantay lamang ang may 2 emperador na magkakaibigan. Emperor Shi at Emperor Yu. Sa natitirang bahagi ng lalawigan ng Bahwang, mayroon lamang isang emperador bawat lungsod, bansa o rehiyon. Dumating si Linfang sa isa sa mga lungsod na tinatawag na Sword City. Ang lungsod na iyon ay ipinangalan kay Emperor Wu Tianjian, isang emperador ng espada. Si Emperor Wu Tianjian ay orihinal na nagmula sa lungsod na iyon. 5,000 taon na ang nakalilipas, iniwan niya ang lungsod na iyon, mag-isa, upang pumunta at labanan ang pinakamalakas na cultivator ng lalawigan. 500 taon pagkatapos niyang umalis, naging emperador siya at naging tanyag pa sa banal na lungsod. Isa pang 500 taon pagkatapos nito, nawala siya sa kontinente. Sinasabing ang inapo ni Emperor Wu Tianjian ay nakatira sa isang kastilyo sa lungsod na iyon. Kahit na hindi pa siya naging emperador, walang nang ahas na maliitin siya. Ayon sa mga alamat, bago nawala si Emperor Wu Tianjian, nakabalik na siya sa lungsod minsan at binigyan ng kanyang angkan ng serye ng mga kasanayan sa espada at diskarte na umakit ng maraming tao mula sa buong probinsya. Gayunpaman, sinabi na ang mga taong iyon ay nawawala sa tuwing sila ay dumating. Sa makatuwid, kakaunting tawang ng ahas na gambale ng mga inapo ni Emperor Wu Tianjian. Si Linfang ay nasa isang restaurant at nakikinig sa mga tao sa paligid niya. Kahit na may ilang oras pa bago magsimula ang kaganapan sa Fortune City, marami pa ring malalakas na cultivators sa Sword City. Hindi ako makapaghintay upang makita kung ano ang mangyayari sa Fortune City sa oras na ito. Sabi ng may buntong hininga. Hindi makapaghintay ang lahat. Sa bawat panahon, walang gaanong tao ang may kakayahan na maging mga emperador. Ang ilan sa kanila ay magiging mga dakilang emperador. Kailangang ipaglaban ito ng mga henyo, at napakaraming tao ang mamamatay sa proseso. Tanging ang mga makapagpapatunay na maaari silang maging mga emperador ang mamumukuntangi. Tingnan natin kung ano ang mangyayari. Sasabihin sa atin ng manghuhula kung ano ang aasahan. Nabalitaan ko na ang matandang emperador ng Celestial Palace of the Immortals ay tumatanda na at nakahanap na ng taong magpapadala ng kanyang kaalaman. Nagtataka ako kung sino ito. Kung sino man iyon, napakaswerte ng taong iyon. Hindi lang siya, darating din ang Watcher. Ang taong pipiliin niya ay magiging emperador din. Iniisip ko kung sino ang pipiliin niya. Narinig ko rin yan, pero hindi lang isang Watcher. Titingnan natin kung sino ang maaaring maging Ultimate Watcher. Maraming nag-uusap, marami pang nakikinig. Sa isang lugar kung saan umiinom ang mga tao, madaling marinig ang lahat ng chismis. Sa makatuwid, iyon ang naging ugali ni Linfang kapag kailangan niyang malaman ng tungkol sa isang bagay. The Diviner is organizing an event in Fortune City again, lalabas na ang Watcher, maraming assassins din ang pinalaki ng Hunter. Iniisip ko kung lalabas din ang Cursor. Posible. Ang Celestial Girl mula sa Celestial Land ng mga Alchemist ay may Celestial Body, ang isa mula sa Chiefang Mountain ay may sinaunang Phoenix Body, ang Buddhist monghe mula sa Celestial Thunder Temple ay maalamat din. Sinasabi ng ilang tao na ang monghe ay isang reincarnation ng Buddha, pakiramdam ko ay magsisimula ang isang bagong panahon sa pagkakataong ito sa Fortune City. Nang makita ng taong iyon na lahat ay nakikinig sa kanila, hindi niya maiwasang sabihin ang lahat ng nalalaman niya, nakaramdam siya ng pagmamalaki at kaalaman. Ang dami mong alam mahal na kaibigan. Sino sa tingin mo ang hihigit sa lahat sa pagkakataong ito? Interesado ako sa iyong opinyon dahil mukhang napakaalam mo. May nagtatanong sa taong iyon. Ang taong iyon ay humigop ng ilang alak at mahirap sabihin. Napakaraming henyo. Mayroong ilang mga tao na may lahat ng pinakamahusay na pagkakataon. Halimbawa si Yuan Fei, apo ng Great Ape Emperor, mayroon siyang lakas ng 81 gigantic destruction rod spells. Nariyan din ang inapo ni Emperor Wu Tianjian, si Jian Wu Bei, ang kanyang husay at diskarte sa espada ay nakakatakot. Mayroon ding Zhu Bagyo mula sa Celestial Land ng mga Alchemist na may Celestial Body. Siya rin pala ay sobrang ganda. Paano naman kayo, sino sa tingin ninyo ang hihigit sa lahat? Excited ang crowd, maraming nag-iisip. Sa katunayan, napakaraming mga henyo sa lalawigan ng Bahwang. Paano ang mga henyo mula sa Tianlong Divine Castle, minamaliit mo ba siya? Malamig na sabi ng isang tao ng mga sandaling iyon. Biglang tumigil ang lahat sa pag-uusap sa bar. Tumingin sila sa isang mesa kung saan maraming tao ang nagbabahagi ng magkatulad na mga katangian ng mukha, ang kanilang mga mata ay mukhang hayop, mayroon silang dragon chi. Ang mga taong iyon ay malamang na mga malalakas na cultivator mula sa Tianlong Divine Castle. Sino ang nakakaalam kung ang Tianlong Divine Castle ay maaaring makipagkompetensya sa mga taong iyon? Titingnan natin. Walang pakialam na sabi ng isang tao. Ang mga taong iyon ay malamig na umungol at sinabi.
Maraming henyo sa Tianlong Divine Castle, bata pa si Gu Xiao, ngunit nakalusot pa rin hanggang sa ikawalong layer ng Tianqi. Kaya niyang talunin ng mga tao sa ikasyam na layer ng Tianqi kahit na siya rin ay nagtataglay ng isang banal na katawan ng dragon. Banal na katawan ng dragon. Nagulat ang karamihan. Alam nila na ang taong iyon ay nagmamalabis. Ang banal na katawan ng dragon ay nakakatakot. Ito ay katawan ng isang bestial emperor at katulad ng katawan ng phoenix ng magandang babae mula sa Chifeng Mountain. Hindi ka panipaniwala. Hindi ko alam yun. Dahil sa ganoong paraan, may pagkakataon ng Tianlong Divine Castle na makipagkompetensya sa lahat ng iba pang mga henyo. Sabi ng taong iyon na nakangiting walang pakialam, ayaw na masaktan ng mga tao mula sa Tianlong Divine Castle. Nasiyahan ng mga tao ng Tianlong Divine Castle pagkatapos nilang marinig iyon. Siyempre, ang dami nating henyo. Kawawang Tianjin City, pinadala nila ang ilan sa kanilang sariling mga tao sa Fortune City, iyon ay pagpapakamatay. Biglang nagtawanan ang lahat ng tao mula sa Tianlong Divine Castle. Alam ng lahat kung sino ang kanilang pinag-uusapan, ang Tiantay ng lungsod ng Tianjing. Emperor Yu at mga alagad ni Emperor Shi. Nag-recruit na sila ng mga disipulo sa maikling panahon noon, ngunit wala pa silang sapat na karanasan. Hindi ako sang-ayon. Kakausapin ni Hao Qinglin ang manghuhula, sigurado ako na kung hindi siya mamamatay sa loob ng 50 taon, siya ay magiging isang naliwanagang cultivator. Napakabata niya, tiyak na magiging emperador siya balang araw. Mapapahanga niya ang lahat sa lalawigan ng Bahwang. Hindi ko akalain na ang manghuhula ay magbibigay ng anumang kahalagahan sa sinuman mula sa Tianlong Divine Castle. Anuman ang mangyari, ang susunod na emperador mula sa Tiantay ay aapihin ang Tianlong Divine Castle. Sabi ng iba sa sandaling iyon. Ang mga tao ng Tianlong Divine Castle ay biglang natigilan. Ang mga tao ng Tianlong Divine Castle ay biglang nagmukhang galit na galit. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 11-12, Surprise Attack. Sa labas ng bar, may dumating na binata na naka-gray na damit. May sinaunang espada siya sa likod at siya ang kausap. Taga-Tiantay ka ba? Malamig na tanong ng isang taga-Tianlong Divine Castle habang umiinom ng alak. Ang sinabi lang ng binata na iyon ay nagpalungkot sa lahat mula sa Tianlong Divine Castle. Noong huling pagkakataon sa Fortune City, nakipag-usap si Hao Qinglin sa manghuhula na nagsabi sa kanya na magiging emperador siya, tiyak na magiging isa siya sa loob ng 50 taon kung hindi siya namatay bago iyon. Upang maging isang emperador, ang 50 taon ay isang napakaikling panahon. Maraming Zun Cultivator ang hindi man lang nakalusot sa susunod na Zun Chi layer sa loob ng 50 hanggang 100 taon. Kung si Hao Qinglin ay magiging isang emperador sa loob ng 50 taon, ang mga tao ng Tianlong Divine Castle ay hindi makakahabol. Kahit na ang Tiantay ay lumitaw bilang isang maimpluwensyang grupo sa maikling panahon lamang, mayroon silang lahat ng magandang posibilidad na maging unang grupo na magkaroon ng 3 emperador. Bukod dito, pinatay pa ni Hao Qinglin ang mga Zun Cultivator ng Tianlong Divine Castle. Hindi ako miyembro ng Tiantay, makatotohanan lang ako. Walang pakialam na sabi ng taong iyon. Pagkatapos, naglakad siya patungo sa isang table kung saan isang tao lang ang nakaupo. Pwede ba akong umupo dito? Tanong ng binata na kulay abong damit. Tumiti si Lin Feng at sinabing, pakiusap, ano sa tingin mo ang sinabi ko, mahal na kaibigan? Nakangiting tanong ng binata na naka-gray na damit. Lubos akong sumasang-ayon. Sabi ni Lin Feng na nakangiti at itinaas ang kanyang baso. Miyembro siya ng Tiantay. Natagpuan ni Lin Feng na kitawa-tawa ang mga tao mula sa Tianlong Divine Castle. Ilang sandali bago ang mga tao ay nag-uusap tungkol sa mga henyo ng probinsya, ang mga tao ng Tianlong Divine Castle ay nagpaalala sa lahat ng kanilang pag-iral dahil natatakot silang makalimutan sila ng mga tao. Ang mga tunay na henyo ay hindi kailangang gawin iyon, sila ay palaging natuklasan maaga o huli. Ang binata na may kulay abong damit ay natuwa kay Lin Feng. Mukha siyang palakaibigan habang sinasabi. Ang mga tao ng Tianlong Divine Castle ay nambobola sa kanilang sarili, walang iya iyon. Matagal na silang umiral at pinapuna ang mga tao mula sa Tiantay dahil sa pagiging walang karanasan. Sa kabuuan, hindi dapat kalimutan na si Hao Qinglin ay nagpunta sa kanilang teritoryo nang mag-isa dala ang kanyang espada at pinatay ang kanilang mga tao. Hindi nila siya napigilan, ngunit ngayon ay nagpapakita pa rin sila, katawa-tawa. Isang nakakatakot na katahimikan ng bomb-alot sa bar nang sabihin niya iyon. Ang mga nakamamatay na enerhiya ay sumalakay sa bar. Dahan-daang tumayo ang mga tao ng Tianlong Divine Castle. Ignorante at walang takot na tanga. Papatayin ka namin. Sabi ng mga tao ng Tianlong Divine Castle na naglabas ng malamig na yelo na chi. Tumayo rin ang binata na naka-gray na damit at dahan-daang binunot ang kanyang espada. Malamig niyang tinignan ang mga ito. Sa tingin mo ba malakas ka? Malamig na sabi ng binata na nakasuot ng kulay abong damit. Mukha siyang proud at kahanga-hanga. Tiningnan niya ang mga tao ng Tianlong Divine Castle sa isang mapanghamak na paraan. Mamatay. Sabi ng mga miyembro ng Tianlong Divine Castle na tumatalon pasulong. Biglang nabasag ang sahig ng bar pati na rin ang table na inuupuan nila. Biz. Lumitaw ang mga nakakasilaw na ilaw habang ang sword chi ay sumalakay sa kapaligiran. Ang sword chi ng binata sa kulay abong damit ay nakakatakot at nakakamatay.
Magiging kamangha-mangha kung ang espadang iyon ay itinutok sa mga miyembro ng Tianlong Divine Castle, gayunpaman, hindi sila nito kayang patayin dahil ang taong itinuturo nito ay si Lin Fang. Ang napakalakas at nakakasilaw na espada ay maaaring pumatay kay Lin Fang, lalo na kung ito ay malapit sa kanya, hindi niya maiiwasan ang pag-atake. Natigilan ang lahat, kabilang ang mga tao ng Tianlong Divine Castle. Sinabi ba ng lalaking iyon ang mga bagay na iyon para lang makalapit kay Lin Fang? Pinahiya ba niya ang Tianlong Divine Castle para lang lapitan si Lin Fang? Sino ang binata noon? Walang nakaisip na sasalakayin niya si Lin Fang. Napaka-unexpected. Isang perpektong pag-atake ng sorpresa. Hindi naman siya mukhang galit kay Lin Fang. Bukod dito, pinagalitan niya ang mga miyembro ng Tianlong Divine Castle kaya nagkaroon siya ng dahilan upang ilabas ang kanyang espada. Hindi mahalaga kung ano, ang pag-atake ay perpekto. Ang katawan ni Lin Fang ay biglang nakaramdam ng pananakit sa ilalim ng matalim na enerhiya. Wala siyang magawa, papatayin niya siya. Ang karamihan ay namangha, bumibilis ang tibok ng kanilang mga puso. Ang pag-atake na iyon ay simple, ngunit ito ay magiging nakamamatay. Galit na sumigaw si Lin Fang at naglabas ng mga demonyong enerhiya. Nabasag ang mesa at tila babagsak ang bar. Nagiba ang kulay ng atmosfera ng mabilis na dumilim. Mabilis na pinahirapan ng mga demonyong enerhiya ang mga lakas ng espada at sa wakas ay pinabagal ang mga ito. Binagalan lang sila nito, patuloy na gumagalaw ang espada. Siguradong mamamatay si Lin Fang kung siya ay pabaya. Nakakatakot na pag-atake. Naisip ng karamihan. Ang mga demonyong enerhiya ni Lin Fang ay naglalabas ng mga tunog ng pagsipol ngayon. Gayunpaman, ang pag-atake ng Sword Cultivator ay mas mahusay, madali itong i-deploy at malakas. Paano makakaiwas o makakabawi si Lin Fang? Boom! Nabasag ang sahig sa ilalim ng mga paa ni Lin Fang, kasabay nito, nawala siya sa dati niyang kinatatayuan. Paano ito posible? Nataranta ang karamihan. Nagawa ni Lin Fang na iwasan ang pag-atake. May lumabas na dugo sa balikat ni Lin Fang. Iniwasan ni Lin Fang ang pag-atake sa pinakamahalagang sandali. Ginamit niya ang kanyang Shadow Spirit para iwasan ito. Ang espada mula sa kaaway ni Lin Fang ay tumagos pa rin sa kanyang kanang balikat. Kung hindi niya ginamit ang kanyang espiritu ng anino, ito ay ang kanyang lalamunan. Espiritu ng anino. Ang daming namangha. Napakalakas ng espiriyon. Ang pag-atake ng espada ng kaaway ni Lin Fang ay hindi nakakasilaw at hindi naglalaman ng labis na lakas. Patuloy na pumulandet ang dugo na parang fountain. Tiningnan ni Lin Fang ang kanyang kaaway sa malamig na paraan. Nagulat ang kanyang kalaban at muling sumalakay. Gayunpaman, hinarang ni Lin Fang ang espada gamit ang kanyang kamay at nag-condense ng nakakatakot na lakas. Kasabay nito, nagpakawala siya ng lakas ng demonyo at tinatakan ng espada pati na rin ang sariling katawan. Mamatay. Galit na sigaw ni Lin Fang na pinakawalan ang kanyang makajos na kamalayan. Ito ay napakalaki, malawak at mapangapi habang ito ay gumagalaw patungo sa kanyang kaaway. Sabay tumalsik ng espada at biglang parang espada ang buong katawan. Binuksan ng kaaway ni Lin Fang ang kanyang mga kamay at binitawan ang sarili niyang espada at tumakbo palayo sa abot ng kanyang makakaya, pagkatapos ay bumangon siya. Nasa hangin. Nabigo siyang patayin si Lin Fang, sa napakaikling panahon, ang labanan ay sumailalim sa isang kompletong pagliko ng mga pangyayari. Kung si Lin Fang mano ang kanyang kaaway, kung ang isa sa kanila ay naging masyadong pabaya, maaari na silang mamatay. Kahit na gusto talaga siyang patayin ng kaaway ni Lin Fang, tumakas pa rin siya. Naalala ni Lin Fang ang kanyang makajos na kamalayan at inalis ang espada sa kanyang balikat. Matagal na siyang hindi ganoon kalapit mamatay. Medyo naging pabaya si Lin Fang dahil ang taong iyon ay may parehong antas ng cultivation gaya niya, ang ikalimang layer ng Tianqi. Sa tingin mo makakaalis ka? Tanong ni Lin Fang sa malamig na paraan, na puno ng pagpatay ang kanyang mga mata. Bumangon din siya sa ere at umalis sa bunganga kung saan siya nakatayo kanina. Siya ay nasugatan, ngunit kumilos na parang walang nangyari. Gusto lang niyang patayin ang cultivator na iyon. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 11:13, Imperial Assassin Union at ang mga Watchers. Ilipat. Ang mga tao ay nagmamadaling umalis sa bar, gusto nilang makita ang natitirang bahagi ng labanan. Ang taong sinubukang patayin si Lin Fang ay napakabilis, maaabutan kaya siya ni Lin Fang. Umalis si Lin Fang sa bar at naglabas ng wind. Siya ay gumagalaw na parang hangin, kasama ng kanyang Xiaoyao agility technique, siya ay napakabilis ngunit matikas at maliksi. Bigla, nagkaroon ng impresyon si Lin Fang na nag-hallucinate siya. Ang espasyo sa paligid niya ay naging distorted at isang hindi magandang enerhiya ang pumalibot sa kanyang katawan. Inangat ni Lin Fang ang kanyang ulo at nakakita ng espada, o isang taong may mukha na parang espada. Nagsimulang sumakit ang mga mata ni Lin Fang. Nakakasilaw ang espadang iyon, na halos hindi na niya maimulat ang kanyang mga mata. Ang pag-atake ng espada na iyon ay mabilis, tumpak at malupit. Mukhang madaling i-deploy ngunit nakamamatay. Hindi lang isang tao, magkapit kamay sila para labanan siya. Naisip ng karamihan. Nagtataka ang karamihan kung sino ang umatake kay Lin Fang, saang grupo siya kabilang. Walang masyadong assassin sa Bahuang Province, pero may unyon na pinamumunuan ng Assassin Emperor. Ang emperador ng mamamatay tao ay may maraming mga mamamatay tao sa ilalim ng kanyang mga utos.
Ang dalawang napakalakas na tao na iyon ay tila hindi kabilang sa grupong iyon. Tiningnan ni Linfang ang napakalamig na espadang iyon. Hindi ka magkakaroon ng pangalawang pagkakataon. Sabi ni Linfang. Naglabas siya ng mga sumipol na demonyong energies, para bang isang demonyong halimaw ang umuungal. Kasabay nito, naging ginto ang kanyang kamay habang sinuntok ang espada. Sa kasamaang palad, hindi niya nagawang masira ito. Mamatay. Muling sumigaw si Linfang. Nanginginig ang kanyang kalaban. Sinuntok muli siya ni Linfang gamit ang kaliwang kamay, naging ginto din ito. Gusto niyang bumalik, ngunit hindi siya pinayagan ni Linfang. Hinawakan siya ng kanyang napakalaking gintong kamay. Maaaring pigilan ni Linfang ang kanyang kaaway sa pag-atake, sapat na iyon sa ngayon. Human Sword Fusion. Malamig na sabi ni Linfang. Siya ay naging isang matalas na espada at sumugod sa kalangitan. Nag-strike siya sa kalangitan at inilunsad patungo sa kanyang kaaway. Mukha siyang shooting star habang nagiiwan ng bakas ng sword chi sa likod niya. Pagkatapos ay sinaktan niya ang kanyang kaaway at agad na pinatay. Nang makita ng kanyang kaibigan na patay na siya, tumalikod siya at nagsimulang tumakbo palayo. Sa tingin mo saan ka pupunta? Sabi ni Linfang. Pinagaling niya ang kanyang balikat para pigilan ang pagdurugo at ginamit muli ang kanyang Xiaoyao agility technique na may intensyong hangin. Sa isang kisap mata, naabutan siya ni Linfang. Biz. Ang cultivator ay tumalikod, ang kanyang braso ay naging isang espada na gumagalaw patungo sa lalamunan ni Linfang. Mamatay. Sigaw ni Linfang habang sinuntok niya ang hangin gamit ang kanyang gintong kamay. Nanginginig ang langit sa ilalim ng kamay ni Linfang. Gotcha. Pinipot ni Linfang ang lakas sa kanyang kamay, kasama ang kanyang gigantic holy spell, winasak niya ang atake ng kanyang kaaway. Ang kaaway ay sumigaw ng nakakatakot at ang kamay ni Linfang ay napunta sa ulo ng kanyang kalaban, na naging dahilan upang ito ay sumabog. Patay na siya. Napaka-brutal. Naisip ng karamihan. Kahit na nasugatan, nagawa ni Linfang na pumatay ng dalawang kaaway, bukod pa doon, sa isang brutal na paraan. Ang taong iyon ay nakalusot pa lamang hanggang sa ikalimang layer ng Tianqi, ngunit alam niya kung paano lumaban. Napakabilis din niya. Maraming cultivator ng ika-6 at ika-7 layer ng Tianqi ay hindi ganoon kabilis. Maraming tao ang nagbuntong hininga. Dalawang tao ang gumamit ng mala assassin spells, kabilang ang mga ilusyon, ngunit hindi nila nagawang patayin ang taong iyon. Pinutol ni Linfang ang isang kaaway at pinasabog ang ulo ng isa pa. Napaka-brutal. Iyan ba ang mga mamamatay tao noong nakaraan? Bulong ni Linfang. Dalawang grupo ng mga assassin ang kanyang nasaktan ngayon. Sa Huangxi Underground ay napatay niya ang ilang mga ngaso ng kadiliman, at sa labas ng mundo, nang makita niya si Zhu Bagyo, nakapatay din siya ng ilan pa. Kung ang mga taong iyon ay kabilang sa grupo ng mga assassin na nagtangkang hulihin si Zhu Bagyo, medyo nakakatakot. Nangangahulugan nito na sila ay nag-espiya sa kanya at nalaman ang kanyang kinaroroonan, pagkatapos ay nagpadala sila ng mga tao upang patayin siya. Maswerte si Linfang na hindi siya pinalaki ng mga taong iyon at nagpadala sila ng mas malalakas na tao. Kung naging mas malakas ang cultivator, napatay niya si Linfang sa sorpresang iyon. Ang puso ni Linfang ay tumitibok pa rin nang maisip ang sorpresang pag-atake. Biglang naintindihan ni Linfang ang sinabi ni Mo Chen sa kanya noon. Kahit na mukhang kalmado at walang pakialam si Mo Chen nang sabihin niya sa kanya ang mga bagay na iyon, binalaan niya siya na mag-ingat sa lahat ng oras. Maraming malalakas na cultivator ang gustong patayin ng iba pang malalakas na cultivator, tanging ang pinakamahuhusay ang nakaligtas. Tap, tap. Isang tunog na kumalat sa hangin, tunog ng mga hakbang. Nagangat ang mga tao ng kanilang mga ulo at nakita nilang may naglalakad na dahan-dahan sa itaas nila. Nakasuot siya ng windbreaker at naka-plated na sombrerong kawayan na may itim na belo na nakatakip sa kanyang mukha. Inilabas niya ang isang itim na bow at arrow sa kanyang kamay, mukhang ordinaryo ang mga ito. Itinaas niya ang kanyang mga kamay at lumabas ang nakamamatay na enerhiya mula sa busog at palaso. Biz. Bigla niyang pinutok ang palaso. Hindi ito nakakasilaw at wala itong anumang hindi kapani-paniwalang puwersa, naglalaman lamang ito ng mga nakamamatay na enerhiya. Naikuyom ng mga tao ang kanilang mga kamao, ang galing. Nakatutok ito kay Linfang, sa hindi malamang dahilan ay inaatake niya si Linfang. Biglang lumitaw ang nakakasilaw na mga ilaw at lumitaw ang isang butas sa itaas ni Linfang. Biglang lumitaw ang isang silhouette mula sa butas. Isang ilusyon. Ang mga tao ay namangha. Nakapagtataka, may lumitaw sa itaas ni Linfang. Ang palaso ay gumagalaw patungo sa ilusyong iyon. Nagulat ang taong iyon at gustong umiwas sa palaso, ngunit huli na ang lahat, napakabilis ng palaso. Agad itong tumusok sa kanyang viscera. Ibinaba niya ang kanyang ulo at nakita niya ang pumatay sa kanya. Tiningnan niya ito ng may galit. Tandaan na kapag nakikipagkamay sa Assassin Emperor, palaging may naghihintay sa dilim. Walang exception. Kalmadong inalis ng mamamana ang kanyang busog at palaso. Wala siyang masyadong sinabi, pero sapat na iyon para iwan ang mga tao na nanginginig. Ang unyo ng Imperial Assassin ay nawala ng napakatagal na panahon, bumalik na ba sila? Nanginginig ang mga tao. Hindi nila akalain na muli nilang makikita ang mga miyembro ng Imperial Assassin Union. Ang mga taong iyon ay dating tinatakot ang lahat hanggang sa mamatay. Sila ay ang mga inapo ng Assassin Emperor kung tutuusin. Kahit na ang mga emperador ay namatay sa pamamagitan ng kanilang mga kamay.
Ang mga taong iyon ay naging sanhi ng pag-agos ng mga ilog ng dugo sa lalawigan ng Bahwang. Pagkatapos, isang gabi, nawala sila nang hindi nag-iiwan ng anumang bakas. Maraming mga alingaw tungkol sa kanilang pagkawala, ngunit ang pinakapangangibabaw ay ang lahat ng mga emperador ay nagsanib kamay at natagpuan ang teritoryo ng Imperial na Assassin Union at sinira sila. Gayunpaman, bumalik sila ngayon, kaya ano ang ibig sabihin nito? Bumalik ba ang unyon ng Imperial na Assassin upang patayin ang lahat ng emperador at ang kanilang mga alagad? Si Lin Fang ay natagpuan ng Imperial Assassin Union, mabuti ba iyon o masamang bagay? Nang makita ng madla ang naka-plated na sombrerong kawayan, isang salita ang pumasok sa kanilang isipan. Ang mga Watchers. Ang mga Watchers ay mga henyo na nagpoprotekta sa mga taong may potensyal na maging mga emperador. Sila ang pinakamasamang nightmare ng unyon ng Imperial na Assassin. Ang walang kapantay na martial god, Unyugto. Kabanata 11:14, ang palaso ng Watcher. Narito na ang mga Watchers. Kinilig ang karamihan. Ang manghuhula, ang mga Watcher, ang mga maninira, ang mga manlalait. Lahat ng mga taong iyon ay hindi kapani-paniwalang mga nabubuhay na nilalang. Gusto daw patayin ng Destroyer ang Assassin Emperor, ngayon, andin din ang Watchers. Nang may magandang nangyari sa lalawigan ng Bahwang, mabilis na kumalat ang chismis na iyon sa buong kontinente ng Siyam na Ulap. Gayunpaman, alam ng lahat na napakaaga pa para pag-usapan ng mga kahangahangang emperador sa hinaharap, hindi pa nagsisimula ang kaganapan sa Fortune City. Tumingin si Lin Fang sa cultivator gamit ang naka-plated na sombrerong kawayan. Nagbulungan ang lahat. Ang taong iyon ay isang Watcher, isang maalamat na cultivator. Napatay niya ang isang assassin na nakatago sa isang ilusyon. Paano siya nakita ng Watcher? Hindi man lang alam ng assassin kung paano siya namatay o kung sino ang pumatay sa kanya. At saka, bakit nagpa siya ang Imperial Assassin Union na patayin si Lin Fang? Kung ang mga taong iyon ay ang talagang humabol kay Zhu Bagyo noong gabing iyon, maiintindihan ni Lin Fang. Sinabi ng Watcher na lagi silang nariyan, nagtatago sa dilim. Ang gabing iyon ay hindi magiging exception. Palihim na nangyari ang lahat, kahit na ang mga tao mula sa Celestial Land ng mga Alchemist ay hindi alam ang tungkol sa mga Watchers at ang Imperial Assassin Union kung nasaan at mga plano. Madaling ipaliwanag kung bakit gustong patayin ng unyon ng Imperial Assassin si Zhu Bagyo, mayroon siyang celestial body at nagkaroon ng lahat ng magandang pagkakataon na maging isang empress. Gayunpaman, hindi nila sinubukang patayin siya, gusto nilang hulihin siya ng buhay. Nalilito si Lin Fang sa pag-iisip tungkol sa lahat. Gustong patayin ng mga assassin na iyon ng mga potensyal na emperador, nakakatakot. Bulong ni Lin Fang at saka siya ngumiti ng pilit. Kailangan niyang mag-ingat. Sa pagkakataong ito, minamaliit nila siya at nagpadala ng mga taong hindi masyadong malakas. Kung pinalaki nila siya at nagpadala ng napakalakas na cultivator, tiyak na namatay siya sa pamamagitan ng kanilang mga kamay. Ibinaba ng Watcher ang kanyang sombrerong kawayan, dahan-daang tumalikod at naghanda na umalis. Mayroon siyang ibang mga tao na protektahan. Watcher, dahil nandito ka, bakit umalis ka na? Sa sandaling iyon, lumitaw ang isang silweta sa kalangitan at ang taong iyon ay nakasuot ng maningning na gininto ang damit. May pattern siya ng dragon sa kanyang robe. Ang mga miyembro ng Tianlong Divine Castle ay tumango lahat sa kanya at ngumiti. Brother Ziafan, nandito ka na. Ang taong iyon ay isang malakas na cultivator mula sa Tianlong Divine Castle, nakalusot siya hanggang sa ikapitong layer ng Tianqi. Lumapag si Ziafan at dahan-daang naglakad patungo sa Watcher. Hindi ko akalain na sa pagkakataong ito ay pupunta ka sa Fortune City. Sa pagkakataong ito sa Fortune City, napakaraming bagay ang mangyayari. Ang pangalan ko ay Ziafan at nakarating na ako sa ikapitong layer ng Tianqi. Ako ay miyembro ng Tianlong Divine Castle. Pakishoot ang isa sa iyong mga banal na arrow sa akin, hindi kita bibigwin. Parang gusto niyang protektahan siya ng Watcher. Ang pagiging protektado ng isang Watcher ay isang uri ng kaluwalhatian. Ang pagiging lihim na protektado ay ginagarantiyahan ng kaligtasan ng isang cultivator at higit pa rito. Nangangahulugan ito na ang cultivator ay nagkaroon ng pagkakataon sa kaliwanagan balang araw. Tumingin ang Watcher kay Ziafan at bahagyang tumango. Hindi makita ng isa ang ekspresyon ng kanyang mukha dahil sa kanyang belo. Gayunpaman, naglabas siya ng isa pang itim na palaso. Mali ang kinuha mo, kailangan mong kumuha ng Golden Arrow Watcher. Walang pakialam na sabi ni Ziafan nang makita niyang naglabas ng itim na palaso ang Watcher. Gayunpaman, hindi siya pinansin ng tagabantay, inilagay niya ang kanyang palaso sa kanyang busog at pinaputukan ito. Naglabas ito ng mga sipol na tunog na hindi nakakasilaw, ang chin nito ay mapatlang ngunit nakakasira. Malamig na umungol si Ziafan at nag-condense ng gintong enerhiya. Nakakasilaw siya na parang kaliskis ng dragon nang suntukin niya ang hangin sa harapan niya. Biz. Kasabay nito, ang Watcher ay nagpaputok ng pangalawang arrow, ang arrow na iyon ay hindi nakatutok kay Ziafan, ito ay nakatutok lamang sa hangin. Biz. 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 Ang arrow ay gumalaw ng napakabilis, ang Watcher ay naging napakabilis na ang karamihan ay hindi na nagkaroon ng oras upang makita siyang bumaril ng mga palaso. Gumamit ng illusion spell ang Watcher, biglang may mga arrow sa paligid ni Ziafan. Kahit saan siya tumingin, may mga palaso. Biz. Ang huling arrow ay lumipat patungo kay Ziafan, ngunit hinarang niya ito ng kanyang kamao at nabalik.
Gayunpaman, sa sandaling iyon, isa pang nakakatakot na palaso ang lumapit sa kanya. Ang ekspresyon ng mukha ni Ziafan ay lubhang nagbago. Hindi na siya mapakali. Galit na galit siya. Binitawan niya ang Dragon Chi at mabilis na nagmukhang galit na dragon. Itinaas niya ang kanyang mga kamay at sinimulang suntukin ang lahat ng mga palaso. Boom boom boom. Nanginginig ang lupa at tumunog ang mga pagsabog. Ang kanyang enerhiya ng dragon ay tinusok ng isang palaso. Ang lahat ng lakas ng arrow ay nag-condense at si Ziafan ay umatras. Gayunpaman, ang nakakatakot na arrow na iyon ay masyadong mabilis at patuloy na gumagalaw patungo sa kanyang puso. Art. Galit na sigaw ni Ziafan. Naging ginto ang kanyang braso at inatake niya ang hangin sa direksyon ng palaso. Bumagal ito, ngunit tulad ng dati, nagpatuloy ito sa pagsulong. Tumigil ka. Ang braso ni Ziafan ay naging dragon at hinawakan niya ang palaso, isang nakakakilabot na sakit ang sumalakay sa kanyang braso. Sa wakas, huminto ang palaso. Sinira ito ni Ziafan at nagsimula pa itong magdugo. Inangat niya ang ulo niya at tumingin sa Watcher, tumalikod na ang Watcher at umalis. Sa likod lang niya nakikita ang Watcher. Hindi ka pa ba sapat? Tanong ng Watcher na walang pakialam at mahinahon. Hinatak ni Ziafan ang isang mahabang mukha. Nakaramdam siya ng hiya. Tumutulo ang dugo mula sa braso niya. May ilang sugat pa sa braso niya. Sobrang halaga niya ang sarili niya. Sino siya sa tingin niya? Nakapagtataka, naisip niyang mapoprotektahan siya ng Watcher. Pinoprotektahan lamang ng mga Watcher ang mga may potensyal na maging mga emperador. Naisip ng karamihang nakatingin kay Ziafan ng mapanukso. Tumingin si Lin Fang sa Watcher at ngumiti ng walang pakialam. Si Ziafan ay isang kahihiyan. Kahit na hindi siya mahina, ang pagkuha ng proteksyon ng Watchers ay hindi isang bagay na madaling gawin. Anong pinagtatawanan mo? Hindi na napigilan ni Ziafan, sisabog na siya. Bigla niyang sinuntok ang hangin sa direksyon ni Lin Fang. Nakaramdam ng kaba ang karamihan para kay Lin Fang. Paano malas? Pinrotektahan siya ng Watcher noong sinubukan siyang patayin ng assassin at ngayon ay gusto siyang patayin ni Ziafan. Nang makita ni Ziafan na pinagtatawanan siya ng mga tao, hindi na siya nakapagpigil pa. Ang pinakamalapit na tao ay si Lin Fang, at higit pa doon, nakangiti siya na lalong ikinagalit niya. Madali niyang mapatay ang isang cultivator ng ikalimang layer ng Tian Chi kaya hindi siya nakipagsapalaran. Nagulat si Lin Fang, ngunit mabilis siyang nag-react at nag-condense ng lakas at puwersa habang sinuntok niya ang kamao ni Ziafan. Kahit noon pa man, pakiramdam niya ay sisabog na ang kanyang mga buto. Mabilis siyang tumalikod. Masakit ang braso niya, malamig niyang nilinggan si Ziafan. Naglabas siya ng busog na may mga bitak at mga banal na marka. Ito ang busog na natagpuan niya sa maliit na mundo. Nang walang sinasabi, pinyanan ni Lin Fang si Ziafan. Namumula ang mga mata ni Ziafan at puno ng pagpatay. Si Lin Fang ay nasugatan lamang ng assassin, madali niya itong madurage. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 11:15, Ziafan. Kahit nabali ang busog ni Lin Fang, malayo ito sa pagiging ordinaryong sandata. Isang busog muli. Galit na sigaw ni Ziafan. Ang Watcher ay nagpaputok sa kanya ng palaso at pinahiya siya, nang makitang mas lalo siyang ikinagalit ni Lin Fang. Gusto ba siya ni Lin Fang na ipahiya pa? Sinuntok niya ang palaso at nabali ito ng kanyang braso na ngayon ay parang braso ng dragon. Nagpatuloy si Lin Fang sa pagbaril ng mga arrow, pangatlo, pang-apat. Siya rin ay nagpapalapot ng purong araw na chi, na ngayon ay nag-aalab, mayroon pa itong ilang itim na apoy. Pagkatapos ay pinalamutian ni Lin Fang ang lahat ng apoy na iyon sa kanyang mga arrow. Sisirain kita. Sigaw ni Ziafan na umaatungal na parang hayop. Ang kanyang mga pag-atake ay malakas at maaaring masira ang lupa sa paligid niya. Ginamit ni Lin Fang ang wind intent at ang kanyang Xiaoyao agility technique para mapanatili ang parehong distansya sa pagitan niya at Ziafan. Ang nag-aapoy na mga palaso ni Lin Fang ay patuloy na tumatawid sa kalangitan. Hindi alam ni Ziafan kung ilang arrow na ang nabali niya, mababaliw na siya. Mabubuhay siya kung ang isang palaso ay umabot sa kanya, ngunit paano ang 10 o 100? Gaano kabilis? Mukhang hindi madali para kay Ziafan. Naisip ng karamihan. Akala nila ay madali niyang papatayin si Lin Fang, ngunit medyo mabilis si Lin Fang. Mamatay. Paus na sigaw ni Ziafan. Naglabas siya ng napakalaking talon na naglalabas ng mga tunog ng dragon. Bumangon si Ziafan sa hangin at sinira ang mga arrow gamit ang kanyang talon. Gayunpaman, hindi tumigil si Lin Fang, nagpatuloy siya sa pagbaril ng mga arrow at hindi na kinaya ni Ziafan. Ang mga tao ng Tianlong Divine Castle ay mahusay sa malapitang labanan dahil maaari silang maging mga dragon, ngunit hindi sila mabilis. Sila ay madaling target mula sa malayong distansya. Naisip ng karamihan. Art. Sa sandaling iyon, inihagis ni Ziafan ang kanyang dragon blade kay Lin Fang at kasabay nito, tuluyan siyang naging dragon at itinapon ang sarili kay Lin Fang. Papatayin kita. Malamig na sigaw ni Ziafan. Tumiti si Lin Fang sa malamig na paraan. Inalis niya ang kanyang busog at lumitaw ang mga pakpak na pilak mula sa kanyang likuran. Kasabay nito, isang itim na kalasag ang lumitaw sa kanyang harapan. Boom boom. Bumagsak ang talon sa itim na kalasag at naisip ni Lin Fang na madudurog ang kanyang mga braso. Mahigpit niyang hinawakan ang itim na kalasag. Anong klaseng kalasag yan? Nakapagtataka, hindi ito nasira.
Nagulat ang karamihan. Sa wakas ay nilapitan ni Ziafan si Lin Feng at sinamantala ang pagkakataong atakihin si Lin Feng gamit ang kanyang mga ginintoang kuko. Si Lin Feng ay mukhang hindi kapani-paniwalang kalmado, isang halberd ang lumitaw sa kanyang kamay at sinalubong ang mga ginintoang kuko ni Ziafan. Gotcha! Nasira ang kapaligiran habang ang mga kuko ng dragon ni Ziafan ay bumagsak sa halberd. Kahit na ito ay isang sirang banal na sandata, mahirap pa rin itong basagin, hanggang sa lumalabas ang dugo sa braso ni Ziafan. Mamatay! Galit na sigaw ni Ziafan. Nagpatuloy siya sa paglipat patungo kay Lin Feng, sa kabila ng pinsala. Asar! Sabi ni Lin Feng. Isang itim na lotus ang lumitaw sa kanyang kamay at pagkatapos ay mabilis niyang itinulak ito sa bibig ng dragon at nilunok niya ito. Matapos makapasok sa ikalimang layer ng Tianqi, ang apoy ni Lin Feng ay naging mas mabangis. Bukod pa rito, pinaghalo na ngayon ni Lin Feng ang mapanglo at demonyong chi sa kanyang apoy. Umuungot. Si Ziafan ay umungal na parang dragon, ngunit ito ay parang nagdurusa na dragon. Si Lin Feng ay naglabas ng martilyo at nagkondense ng nakakatakot na lakas sa loob. Pagkatapos, hinampis niya si Ziafan ng martilyo at pinalipad siya. Ang mga tao ay namangha, ang kanilang mga bibig ay nakabuka. Anong pangkukulam iyon? Siya ay may napakaraming mahalagang sandata, at hindi lahat ng mga ito ay mga banal na sandata. Mayroon siyang itim na kalasag, isang halberd, isang martilyo, isang busog, lahat ng mga sandata ay hindi kapani-paniwalang solid. Saan siya nanggaling? Naisip ng karamihan. Kahit na ang Imperial na Assassin Union ay gustong patayin siya. Muling inilabas ni Lin Feng ang kanyang busog at nagpatuloy sa pagbaril ng mga palasok kay Ziafan. Halos hindi makahinga si Ziafan sa pressure na iyon, dumudugo siya ngayon. Nasugatan siya ng Watcher, pagkatapos ay nasugatan niya ang kanyang sarili sa pag-atake sa halberd ni Lin Feng. May napakalaking sugat sa kanyang dibdib kung saan siya tinamaan ni Lin Feng. Puff, puff. Humihinga si Ziafan, hindi siya makasabay. Binabasag pa rin niya ang mga palaso na nakatutok sa kanya, ngunit nagsisimula na siyang mapagod. Akala mo kaya mong ilabas ang galit mo sa akin? Mapanuksong sabi ni Lin Feng. Siya ay nababaliw, kinasusuklaman niya ang Watcher, kinasusuklaman niya si Lin Feng. Kinasusuklaman niya ang lahat. Sa sandaling iyon, siya ay nasa ilalim ng ulan ng mga palaso, ngunit hindi niya maabot si Lin Feng. Tumigil ka, sabi ng isang tao sa sandaling iyon, isa ito sa mga miyembro ng Tianlong Divine Castle. Kumislap ang kanilang mga silhouette at pinalibutan nila si Lin Feng. Kinailangan nilang magsanib-sanhi para patayin si Lin Feng dahil siya ay napakabilis at masyadong tuso. Nagpatuloy si Lin Feng sa pagbaril ng mga arrow. Tumingin siya sa mga miyembro mula sa Tianlong Divine Castle at walang pakialam na sinabi. Hindi na kailangang magsalita ng kalokohan. Halika at atakihin ako ng buo. Kahit na ang mga taong iyon ay hindi kasing lakas ni Ziafan, miyembro pa rin sila ng Tianlong Divine Castle at medyo malakas pa rin sila. Maaari bang labanan ni Lin Feng silang lahat ng sabay-sabay? Pinaglalaroan ka lang ni Ziafan at pana lang ang alam mong gamitin, kasuklam-suklam na paraan iyon. Huwag mo kaming sisihin sa pagiging impolite. Malamig na sabi ng mga miyembro ng Tianlong Divine Castle. Despicable means. Nakakatawa. Sabi ni Lin Feng na walang pakialam. Tumingin siya kay Ziafan at sinabing, hindi kita sinaktan, inatake mo ako dahil malapit ako at gusto mong ilabas ang iyong galit. Isa kang basura. Nakakagulat, akala mo paprotektahan ka ng Watcher. Nakakaawa ka kaya tapos na akong makipaglaro sa'yo. Sabi ni Lin Feng. Namutla ang mukha ni Ziafan. Si Lin Feng ay nakikipaglaro sa kanya. Pagkatapos ng sandaling iyon, inalis ni Lin Feng ang kanyang sandata at nagsimulang manginig ang kanyang buong katawan. Siya ay kondenseng ang natural na puwersa ng lupa at langit. Mahusay na celestial demonic skill, mamatay. Malamig na sabi ni Lin Feng. Pagkatapos ay sinuntok niya ang hangin sa direksyon ni Ziafan, na agad na nagparamdam sa kanya ng pagkahilo. Ang mga enerhiya ni Lin Feng ay ganap na pumalit sa espasyo at hindi na makita ng karamihan ang kalangitan. Gotcha, kaboom. Hindi pa man lang nahahawakan ng kanyang kamao si Ziafan, ngunit nakaluhod na siya at ang lupa sa ilalim niya ay nabibiyak. Ang kanyang mukha ay nakamamatay na mapatla. Nakakatakot, hindi na natin makita ang langit. Akala ng karamihan ay nanginginig. Si Ziafan ay umungol na parang hayop at nagkondense ng walang katapusang dami ng bestial energies na sinusubukang apihin ang mga energies ni Lin Feng, ngunit ang kanyang dragon energies ay unti-unting nasisira. Ang Great Celestial Demonic Skill ni Lin Feng ay bahagi ng Free Life's Buddha Demon na kasanayan, ito ay parehong brutal at makapangyarihan. Kaya, isang sandali bago, pinaglalaroan lang ba siya ni Lin Feng?